Kasi kung ako tatanungin ninyo, ginagamit ni Bongbong Marcos itong si Tulfo, di ba? Itong nakahuli nga, tila na ayaw pumasa yung partial investigation nitong si Lacson sa Blue Ribbon, partial report, pero iilan lang silang bumoto, ang nadagdag ay si Tulfo, no? So, maraming mga ganon na tila ay ginagamit itong si Tulfo ni Bongbong Marcos. Lagay nyo po dyan sa comment section kung kayo isang ayon sa akin. Pero panurin ninyo at kayo po ang umusga. Sa aking na opinion lamang yun, ha? Sir. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Pero mas malawang authority sa yung presidente. Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Yan ang deretsahang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa aking mga tanong tungkol sa paglutang ng Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, kung saan tabla sa 46%. Ayan. Una, tabla daw si Tulfo at saka si Sara. Ewan ko sa inyo, pero hindi ako naniniwala sa survey na ito. Ha? Imposible, di ba? Dalin mo na lang, sabihin natin sa Balance Luzon. Sa Luzon. Ano ba yung Balance Luzon? Hindi na lang Luzon. Balance Luzon. Lamang na lamang si Tulfo kay Sara. 72%, si Sara 19% lang. Dalhin mo sa Sara at saka si Tulfo sa palengke. Dalhin mo sa kalsada. Dalhin mo sa mall. Dalhin mo sa park sa Luzon. Si Tulfo at si Sara. Ang pagkakaguluhan po si Sara. Di ba? Alam naman nating, ewan ko. Pero sa akin, hindi totoo tong na to. Itong survey na to. Ang nakakatakot po dito, tila ginagamit ng gobyerno etong si Tulfo or ang survey. Again, here we go again sa mind conditioning, di ba? Na sasabihin nila epektibo yung ginagawang impeachment dito kay BP Sara, no? So, malakas si Tulfo, si Risa lumalakas, pero halimbawa sila ay hindi tumakbo, ang sasabihin nitong lalo na itong mga dilawan, posible sanang nanalo at si Tulfo or posible sanang natalo si Sara. Kaya lang hindi tumakbo si Tulfo at saka si Lenny. In short, meron na silang exit plan na ginagawa. Pangalawa, mind conditioning na humihina si Sara para iisipin ng tao kung sakaling hindi tumakbo man si Lenny at saka itong si Tulfo, kung sino mang tatakbo, aabutan si Sara. Remember, 2 years pa yan. Ang aga nila. Tingnan nyo ang aga. Bakit ka magpapasurvey ng ganito kaaga? Anong purpose? At nagpasurvey nito si Subiri, kaduda-duda po. Silang dalawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung one-on-one ang laban sa pagitan ni VP Sara at Senator Tulfo. Kung ihimayin ang mga numero, may kitang tabla rin ang dalawa sa Metro Manila. Pero kapansin-pansing malaki ang hatak ni Tulfo sa Balance Luzon, habang mas malakas si VP Sara sa Visayas at Mindanao. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Alam niya kasi peke. Alam niya hindi totoo yung survey. Alam niya hindi niya kakayanin si Sara. Ang bira, Sir. I'm very Kasi ang tanong, kahit mataas ka sa survey, kahit pantay ka sa survey, hindi ka pa rin tatakbo? happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Na mga elected officials, first termer pa lang sila, and then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Mas kinawabot pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan Magugunitang nitong Pebrero pa nang mag-anunsyo ang Vice Presidente ng kanyang presidential bid. Muli rin siya nanindigang handa siyang maging susunod na Pangulo. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Bukod sa Sara versus Raffy, may inilabas ding match-up ang Pulse Asia na Eto, medyo pumapantay na. Tumataas na si Lenny, pero ayaw din ni Lenny. VP Sara versus Mayor Lenny Robredo. Sa kabuuan, lamang si VP Sara kay Mayor Lenny, 51% versus 43%. Pero ito na marahil ang pinakamalapit nilang agwat sa ngayon pagdating sa election surveys. Mas dikit sila pagdating sa Metro Manila, 41% kay VP Sara versus 42% kay Lenny. Pero nanatiling malakas ang bise sa Visayas at Mindanao. Sinubukan din ng Pulse Asia na pagbanggain sina VP Sara at Senator Bam Aquino. 55% si Tambak si Bam Aquino, pero okay lang yan. Peke naman yan. Ewan ko. VP Sara habang 32% lang si Bam. Paano kung magtuos silang apat? Kasama pa sina Senator Risa Hontiveros at Interior Secretary John Vic Remulla. Sa Kawawa si Risa. Asang-asa pa naman yung Ale na siya ang kukunin, pambira kayo. Yung survey kanina, yung Sara
Sara at saka Tulfo kung one-on-one. Kasi yan ang punto ng dilaw eh. 'Di ba? Dapat one-on-one daw talaga. Lenny and Sara one-on-one. Pero kung maramihan, sama-sama, may bugbog sarado si Risa. Bugbog sarado si Risa. 2%. Huwag ka nang tumakbo. Pero pag sama-sama sila, tila lamang pa si Lenny. Ay, talagang binibuild up nyo si Lenny, ha? Sa six-way battle na yan ng Pulse Asia, si VP Sara ang nangunguna with 43%. Sumunod si Mayor Lenny with 27%. Raffy Tulfo na may 19%. Habang single digit naman sina Senator Bam, Risa at Secretary John Vic. Nang makausap ng News 5 si Senator Risa tungkol dito, sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Naging dehado na ako noon. Kaya hindi ito bago sa akin. Nako! Iba yun. Hindi ko alam kung saan ka nadehado before. Kung sa PhilHealth o saan. Ewan ko kung ano yung kinukwento mong nadehado o kung sa bundok o sa siyudad. Hindi ko alam kung saan ka nadehado sa buhay mo. Pero hindi ko alam kung sa love life o kay Llamas. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung saan ka nadehado. But this time, kung saan man yang ikaw ay nadehado, malabo ka kay Sara. Ang layo. Ma'am, ang layo po. Magising ka po sa iyong bangungot kasi baka ikamatay mo yan. O hindi po death threat yun ha. Bangungot eh, di ba? May namamatay sa bangungot. Pagka nasobrahan ka, gumising ka na po dahil delikado po yan. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay ito. Ayun. So, wag muna tayo. Sikmura muna tayo. Ay, concern yung Ale. Kung concerned ka sa sikmura ng Pilipino, hindi yung impeachment ang itinutulak ninyo. Hindi yung Duterte ang itinutulak ninyo. Ang itulak ninyo, paano mahuhuli yung korupsyon sa flood control, sa ghost projects. Kasi pag nahuli yan, maraming maibabalik na pera sa Pilipinas. Pag hindi yan nahinto, tuloy-tuloy, nawawala ang budget ng Pilipinas na kukurap. So kung concern ka sa sikmura ng Pilipino, hindi si Sara ang pinag-iintindi nyo. Mukha kayong impeachment. Hindi nyo mapansin yung confidential funds ni Bongbong Marcos. Iloloko mo kami, Risa. Itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung mahal ng kuryente. Exactly! Yan ang ayusin mo. I agree with you. Salute ako dyan sa'yo. Yan ang asikasuhin nyo. Hindi yung impeachment. Yung sikmura. Sinasabi niya kasi, yung taas ng presyo natin. Huwag muna eleksyon ng pag-usapan. Tanga. Huwag impeachment ng pag-usapan. Yung taas ng presyo, yan ang solusyonan ninyo. Wala ng trabaho at yung ganyang mga issue na talagang pinakamalapit sa mga puso natin. Dagdag pa Sino si Llamas? niya, marami pa raw pwedeng mangyari Iyo, ito, tindi, no? Hindi, ewan ko na mababalita ko. Totoo ba yun? Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam. Pero kung totoo yun, nakakadiri ka naman. Bira. Speaking of sikmura, ang tibay talaga ng sikmura. Di ba sinasabi niya sikmura? Malapit sa sikmura niya. Pag totoo na, hindi ko siya. Patingin ko naman hindi. No? Pambira. Hindi ko naman sinasabing maganda si Risa, pero pag kinumpir mo naman kay Llamas, pambira. Matapang na talaga sikmura mo. bago ang 2028 elections. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri ang nagpakomisyon ng Pulse Asia Quarterly Survey para sa presidential at vice presidential candidates. Minabuti niya raw gawin ito para makita kung sino-sinong pangalan ang lumulutang para sa 2028 presidential elections at kung sino-sino rin ba ang kinukonsidera ng ating mga kababayan para maging susunod na lider ng ating bansa. Ang tanong, bakit nagpakomisyon ng survey si Zubiri? Gusto niya raw malaman kung sino yung lumulutang at sino yung kinukonsider ng mamamayan. O, yun nga. Bakit nga? Bakit gusto mong malaman? Diba? Anong purpose? Mind conditioning ba? Aabutan na ba si Sara?